Bago po tayo magsimula, palakpakan po muna natin ang ating PCG at ating Philippine Navy. Dahil legit po na nakabalik na po tayo sa Escoda Shoal. At ang China ayaw po talaga tayong tigilan. Dahil ang ating hiniram o ang pinahiram sa atin ng US na Typhoon missile system ay gustong-gusto talaga nilang ipatanggal. Sobra po silang nararattle doon sa missile system na yon na pinahiram sa atin ng US, no? At syempre pa po, no, bukod sa Japan ay talagang pipirma na rin ng Visiting Forces Agreement ang South Korea at magpapatrol po sa ating karagatan dito po sa ating EEZ. Yan po ay mula kay Good News Philippines, no? Ito pong panonoorin natin. Bago po lahat, huwag niyo munang kadilimutan na mag-subscribe kay Good News Philippines. Nasa description po ang link ng kanyang video. At huwag niyo rin sanang kadilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong mga reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas totoong nagpadala ng barko sa Sabina Shoal bilang kapalit matapos umalis ang BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 sa area. Ito ay kinumpirma mismo ni National Security Council Secretary Eduardo Año sa isang panayam. Actually, nagpadala na yung ating Coast Guard pero because of the weather, kailangan mag-shelter muna, no? Naka-shelter. Yeah, so tuloy-tuloy yan as soon as mag-improve yung weather. Kahit araw-arawin man ng China ang kanilang pakiusap at hiling sa Pilipinas na alisin ang mid-range missile system ng Amerika na nasa bansa ngayon, malabo itong mapabigyan ng Marcos administration. Wala pang planong i-pull out yan. It would be the decision of the MDB, SEB, yung Mutual Defense Board. Dagdag pa dito, kinumpirma ng National Security Council na ito ang mga kakayahan na bibilhin ng Pilipinas para mapalakas pa ang Armed Forces of the Philippines. Wow na wow! The Typhoon missile launcher for our training and capability upgrading ng ating armed forces. Kailangan alam din natin kung paano mag-operate ito because in the future, ito yung mga equipment na gusto natin ma-procure. Yes. Matapos magkaparmahan ang Pilipinas at Japan sa isang reciprocal access agreement, South Korea ay kinukonsidera na rin ang pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Wow! Handa rin ang South Korea na magsagawa ng pagpapatrol sa West Philippine Sea, South China Sea kasama ang mga barko ng Pilipinas. Has been considering, has been giving a thought to the idea visiting forces. Subscribe po kayo kay Good News Philippines. Solid. Pilipinas may alas na laban sa China. Kahit paulit-ulit na sinasabi ng China na alisin ang missile system ng Amerika sa bansa, walta ng Pilipinas, walang plano na alisin ang Typhoon missile system sa Pilipinas. Kinumpirma naman ni National Security Council Secretary Eduardo Año na hindi aalisin ng Pilipinas ang mid-range capability na inilagay ng Amerika sa Hilagang Luzon. Ito ay magsisilbi para sa mga pagsasanay ng mga sundalong Pilipino at isang kapabilidad para ma-upgrade din ang mga kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Dapat lang na wag natin pakinggan yung China na yan, no? Wala silang pakialam doon. Nagbabanta sila sa atin. Kailangan natin magpalakas. Kaya hindi kailangan i-pull out yung missile system ng US. Isang kapabilidad para ma-upgrade din ang mga kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Wala pang planong i-pull out yan. It would be the decision of the MDB, SEB, yung Mutual Defense Board. Yes. Yan ang mayroong say dyan. And there will be consultation. But for now, we need the what you call the Typhoon missile launcher for our training and capability upgrading ng ating armed forces. Kailangan talaga yan na na pag-aralan mabuti ng ating sandatahang lakas, no? Kumbaga, para alam nila paano gamitin dahil yan nga po ang i-acquire natin. Ganyan po ang mga bibilin nating missile system. Kasi napaka high-tech na po ng ganyan at sobrang lakas. At ang layo po ng range niyan. Alam din natin kung paano mag-operate ito because in the future, ito yung mga equipment na gusto natin ma-procure. Yes. Totoo nga naman mga kabayan, nagpapanik ang China, parang sirang plaka na nakikiusap ang China araw-araw na tanggalin ang US Typhoon missile system sa Pilipinas. Maswerte nga tayo mga kabayan dahil tayo ang unang bansang nilagyan at binigyan ng pagkakataon na maging pamilyar at magsasanay sa sistemang ito. Sa ibang balita naman mga kabayan, Pilipinas kumpirmadong nagpadala ng panibagong barko sa Escoda Shoal matapos umalis ang BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701. Ang barko ay nakasilong lang dahil sa masamang panahon. Pero
Pero once na bumuti na ang panahon mga kabayan, aasahan na ito ay papasok at magpapatrol sa Escoda Shoal. Kakaibang strategy ang ginagawa ng Marcos administration. Pinapakinggan ang boses ng masang Pilipino. Yun. Actually, nagpadala na yung ating Coast Guard pero because of the weather, kailangan mag-shelter muna, no? Naka-shelter. Yeah, so tuloy-tuloy yan. As soon as mag-improve yung weather, may mga plano yung ating Philippine Coast Guard kung paano poproteksyonan ang ating West Philippine Sea. Well, yung updated na balita po dito, na alam naman na po natin na nandun na po sila sa Escoda Shoal. Nandun na sila. Kasama po ang Philippine Navy. Kaya palakpakan po natin ang ating PCG at Philippine Navy dahil nakabalik po sila sa wakas, no. Pero sana po mapanindigan po natin, no, ang pagbalik natin sa Escoda Shoal at sana mas dumami pa po ang mga barko natin doon. Dahil unang-una, kung 2 barko lang, makukuyog pa rin po tayo. Kailangan po marami pa rin nakasuporta po doon sa ating mga barko. Real talk po yan. We will always make sure yung ating presence and access sa Binasol ay tuloy-tuloy. And of course, mayroon tayong continuing bilateral consultation mechanism between the DFA and the Ministry of Foreign Affairs. At ang maganda nito, nag-uusap, no? At mayroon parehong intention to arrive at a common understanding to diffuse the tension. Our mandate is to make sure that we are protecting our territorial integrity, sovereignty, and sovereign rights. So, tuloy-tuloy yan, ano? Sabi nga natin, after ma-accomplish ng Magbanwa yung kanyang mission, tuloy-tuloy ang ating pagpapatrolya sa West Philippine Sea, ang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Coast Guard, ang ating BFAR, of course to protect also our fishermen. When it comes to the West Philippine Sea, the guidance of the President is all Filipino at kayang-kaya naman natin so far. Palakpakan po natin si Pangulong Bongbong Marcos, no. Iba talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun na nga, no. Marami tayo, no, isa na po tayo doon sa tumuligsa dahil po sa ginawa po pagpulaw sa Teresa Magbanwa na walang kapalit. Pero ito po, no, nakabalik po ang ating PCG at Philippine Navy sa Escoda Shoal. Sobrang good news po no. Siyempre po, sabi ko nga po, no, we will give credit if the credit is due. Ito po, nakabalik po sila, kaya ito po, nagpapasalamat tayo at sobrang good news po ito. Dahil hindi na lang naman po tayo doon sasalalay sa mga bad news, no? Kasi maniniwala tayo sa ating gobyerno kasi Pangulong Bongbong Marcos yan. Kaya nga po tayo nandito ay para suportahan ng gobyernong Marcos. Ganun po yun. Dahil po lahat po ng ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon po ay talaga po napaka-epektibo. At lahat po halos ng bansa ay nakasuporta na sa atin dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay napakahusay. Real talk po yan. Kaya ngayon po nagtagumpay po tayo makapasok ulit sa Escoda Shoal ay suportahan po natin todo, no, tayong mga mamamayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And likewise, ayaw naman natin magkaroon ng escalation by involving third party, no? So at this moment, ang ginagamit natin ay a combination ng lahat ng national instrument of power, kasama na rin yung diplomacy and dialogue. Ang ating Tulad sa pool naman talaga mayroong diplomasya pa rin ang ginagawa ng diskarte po nila, no. Kahit na alam natin na yung totoo lang, no, alam natin na hindi po tayo susundin o papakinggan talaga ng China, pero andun pa rin tayo sa diplomasya. Pero ginagawa pa rin talaga ng ating gobyerno ngayon ang best nila, no, para ma-penetrate natin ang Escoda Shoal at talagang hindi tayo basta-basta mabuli-buli lang ng China dyan sa teritoryo natin. Kasi isipin nyo, no, yung Scarborough Shoal wala na sa atin, yung Mischief Reef wala na rin sa atin. Kaya kailangan tong Escoda Shoal ay mapangalagaan na po ng ating PCG at Philippine Navy. Self-Defense Reliance program ay isinusulong natin not only sa Coast Guard pati sa Armed Forces of the Philippines. Nakikita natin na may mga capabilities ang ating mga ibang local companies dito, whether as a local company or in tandem with the foreign companies. Sobrang solid nung ginawa nila na yun na sinama nila yung Philippine Navy. No? Siguro dahil doon nga. Kasi kung maano sa balita, no, nilagay ko yung link doon sa isang reaction video ko noong nakaraan lang. Nung kahapon, nilagay ko yung link ng ABS-CBN News doon. Legit po, no? Kumaripas po yung China.
nung nakita po nila yung Philippine Navy natin at yung ating PCG. Ibig sabihin lang po noon, epektibo po na may kasama po tayong Philippine Navy o Armed Forces of the Philippines, yung AFP natin, no? Kasi po, saklaw po yun ng Philippine Navy. Kaya sobrang solid po noon. Sana po sa susunod, ganun pa rin ang gawin, no? Escortan ng ating Philippine Navy ang ating PCG. Para hindi po tayo basta-basta haharasin ng China. So, susuportahan natin yung ganyang move. Sa ibang balita, nakuyari ang China. Uy, bakit idol? South Korea, ikinukonsidera din ang pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Nice. We heard the former Vice Minister of Defense Ministry, the Korean side, has been considering, has been giving thought to the idea. Visiting forces I'm not privy to the details of how it has been reviewed by the relevant authorities. Tama yan, no? Yung diskarte na wag sasabihin talaga. Alam niyo naman yung China, tuso yan eh. Kaya kailangan may secrecy. Tulad yung pag-deploy natin dyan sa ngayon, no? Sa eskodasyon ng Philippine Coast Guard natin at ng Philippine Navy. Wag na po sabihin kung kailan, kung ano mga detalye. Tama yon na wag sabihin para mabubulaga na lang po yung China. Ganun po, no? Kasi pag lahat po ay i-broadcast talaga, mauun siya, Ganun po yun. That's, I think, on the table. So let's see how it goes. Yes, sir. But do you find it a practical proposal since both the Philippines and Korea? The Philippine side, I think it's natural. Expect something like, that the Philippines has been expanding, its horizons with the key like-minded countries. Yes. Having such, the mechanism in place. So, as the country having a very close relationship for long years, and gaining importance in terms of security cooperation. Unang-una kasi, pati po ang South Korea ay meron po silang problema sa China. Alam niyo naman po, pinapasok din ng China ang teritoryo ng South Korea. Kaya syempre, bilang like-minded country, no, magsasama-sama at magtutulungan po talaga yan. Kaya nga po ngayon, eto po, South Korea, talagang kasama na rin natin laban niya sa China. Real talk yan. Kasi itong China po talaga, lahat po ay kinakaaway. Kung iisipin nyo, 17 bansa sa Asia pa lang po yan, ay kalaban o inaaway ng China. Kaya pagdating nga ng finals, no, yung sinasabi ko sa inyo, makukuyog talaga tong China sa ginagawa po talaga nila. Korea, Panalo talaga mga kabayan. Yes. Estados Unidos, Australia at Japan ang kasalukuyang merong Visiting Forces Agreement ang Pilipinas. Inaayos na rin ang VFA sa pagitan ng France at Pilipinas. Ganon din ang Canada at sa Pilipinas. Kaya ang pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng South Korea at Pilipinas ay isang tamang hakbang upang mapalakas pa ang pakikipag-alyansa natin sa mga Koreano. Palakpakan po natin si Pangulong Bongbong Marcos, no? Nasa presidente po talaga yan. Napakatigas po ng presidente natin at lahat po ng like-minded countries ay talaga pong nakasuporta na po sa atin, no? Kahit po yung mga hindi po nasa Asia, kahit po nasa Europa, nasa West o nasa US, talagang tinutulungan po tayo, binubuhusan tayo ng suporta. Sobrang solid po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ibang presidente po natin yan ay hindi po ganyan malamang. Alam nyo na. At pagtibayin pa ang seguridad ng ating bansa. Eto pa mga kabayan, nakahanda na rin ang South Korea na makilahok sa multilateral Yun. patrol sa West Philippine Sea. not that I know of so far. The Philippines is willing, of course, eager to consider expanding its partners with key allies and partners. In the sense, I think Korea can be one of the top candidates in its maritime cooperation activities. Tandaan nyo, no, na meron na pong magandang relasyon ng South Korea at ng Pilipinas noong araw pa. Kung naalala nyo po noon, no, yung Battle of Yultong. Kaya po meron nga po tayong bantayog o meron po tayong rebulto doon po sa South Korea. Dahil po tinulungan po ng Pilipinas ang laban ng South Korea noong araw. At wag nyo rin pong memenusin talaga ang South Korea, no? Dahil ang South Korea, nung sila ay pinapasok ng China diyan sa kanilang teritoryo, ay talaga pong niratrat po nila yung barko ng China at lumubog. Ganon po katindi po ang depensa ng South Korea. Hindi po nagbibiro yan.
Talagang wawarningan ka niya sa simula, pero pag makulit ka, yun na nga yung ginawa nila sa China na yun. Alam nyo na po yan, nagawa na po rin natin ng reaction video. No? Kaya sobrang solid po ng alyansa natin na to sa South Korea at sa marami pa pong bansa. Dahil nakikita po nila na tayo po talaga ang nasa tama dito between dyan sa laban natin sa China. Whatever you call it. The squad, sir. Squad. Considered it from the part of the Korean Gulf. Yun lang po, no, atin po nagawa ng reaction video. Napakagandang video na to ni Good News Philippines. Huwag niyong kanilimutan na mag-subscribe sa channel niya. Nasa description po ang link ng kanyang video. At huwag niyo sana kanilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Like this video, comment down below kung anong saloobin nyo sa napanood natin video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out.